isolated transaction doctrine. So, yung isang transaction daw, kung ikaw ay foreign corporation, halimbawa isang foreign company na nasa Pilipinas, yung mga transactions nila is apart or separated from their main business. Okay? At isa pa sa example nitong isolated transaction is, halimbawa gusto silang idemanda ng mga Pilipino kung sila ay foreign corporation, hindi na kailangan ng license. So, yun yung doctrine of isolated transaction na importanteng malaman natin. Yun lang yun. Yun lang yung importanteng malaman natin na nakahiwalay siya sa kanyang business. Lalo na kung occasional at minsanan lang yung occasional, ibig sabihin hindi madalas. Okay? Pwede yun. Doctrine of isolated transaction. At saka yun ginagamit din pag in-enforce mo yung nakalagay sa kontrata. Pag contractual rights, isolated transaction daw yan. So, yung mabutit na lalaman natin. So, yun lang po.